na ang nakalipas at hindi pa rin ako lumalabas ng bathroom. Hindi dahil sa wala akong mapiling swimsuit, pero dahil sa napili kong swimsuit. Wala na akong mapiling iba. Dahil sa totoo lang, hindi naman sila magkakaiba. Magkakaiba lang sila ng kulay pero ayun at yun pa rin ang itsura ng two-piece. Ano ba yan? Nahihiya kasi ako lumabas kasi parang ang pangit sa akin. Pero wala naman akong choice kundi magsuot ng swimsuit cover-up para matakpan ang katawan ko. Huwag ka na kasi Marty, Amanda. Makikita pa rin yan dahil alisin mo yan pag magsiswimming ka na. Oo nga pala, wala na talaga akong choice. Kaya ko to. Amanda, act normal. Mukha akong hibang na kinakausap ang sarili sa salamin. Huwag mo pansinin yung mga matang nakatingin sa'yo kung may titingin man. At huwag mo rin papansinin yung mga maririnig mo mga magbubulungan. Amanda, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Liam. Natapos na siguro nito ang binabasa dahil sa sobrang tagal ko sa loob. Kasi Amanda, dami pang arte. Oo, wait lang. Sagot ko at niligpit na ang mga damit ko at saka inilagay sa cabinet dito. Mamaya ko na lang ilalagay ang mga gamit dito ni Liam. Sasama na ako sa'yo, okay na ako. So, matagal ka pa ba dyan? Saad ni Liam. Oo, tapos na ako. Sagot ko bago tiningnan muli ang sarili ko sa life-size mirror. Okay, I just wait for you. Sagot nito. Saka naman ako lumabas. Nakatalikod si Liam sa akin at may kinakalikot sa kanyang phone. Trabaho na naman, panigurado yun. Lumapit ako sa kanya at huminto sa harap ni Liam, kaya naman napatunghay siya sa akin at para siyang nakakita ng multo dahil para siyang nag-freeze for a moment. Nagandahan ba siya sa akin kaya siya napatulala? Ala, sige Amanda, mangarap ka. Asyumera mo talaga. Wika ng bahagi ng isip ko. Sa side ni Liam. I was stunned for a moment. I can't believe that na si Amanda ang nasa harapan ko ngayon at nakasuot ng two-piece. Na totally wearing two-piece pero kitang-kita naman sa kanyang swimsuit ang kagandahan ng katawan nito. I thought that she doesn't know how to wear a swimsuit like this but now, she already proved it that I'm just lucky to have her as my contract wife. Walang-wala yung mga naging babae ko rito. Nangingiti na wika ni Liam sa sarili. Hoy, Liam! Are you okay? Tanong ni Amanda. Biglang bumalik ako sa realidad na pumitik sa ere ang dalaga. Yes, I'm okay. Are you done? Tanong ko at tumango lang siya. Saka namin tinungo ang pinto. I'm just wearing a board shorts and a white sandal. Nagpalit ako kanina habang si Amanda kapapasok lang ng bathroom. I can't believe that Amanda is wearing this kind of swimsuit. I just wonder kung lagi ba siyang nagsusot ng ganyan kapag magsiswimming siya. Amanda, can I ask you something? Tanong ko at nakasakay na pala kami sa elevator nang hindi ko man lang namamalayan. It's just because I'm drawn in my thoughts of Amanda. Ano yon? She asked at nilingon ko naman siya. Nakalingon na pala sa akin. Gusto ko lang malaman kung palagi kang nagsusot ng two-piece swimsuit every time you go to beaches. Kainis. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na tanungin siya. Ha? Hindi naman. Actually, it's my first time to wear this kind of swimsuit. Kasi kadalasan I always wear one piece. Nagkataon lang ngayon, yun yung mga nakaimpake kong swimsuit, puro two-piece. Bakit mo natanong? She said, still looking at me. Wala. Tipid kong sagot. Ano ba yan? Para akong high school student na nagtanong sa crush niya. Excited na ako maligo. Masaya namang saan ni Amanda pagkalabas namin ng elevator. Pero ewan ko kung ano nangyari sa akin at bigla kong hinawakan ang kanyang kamay. I feel that she's stiff for a moment. Tumingin lang siya sa akin habang ang kamay ko naman ay nakahawak sa kamay niya. Ngumiti ako nang umiti rin siya sa akin. Hindi ko alam ang magiging reaction ko nang humawak din ito sa akin. Pakiramdam ko naging buo ang pagkatao ko. Contented and at the same time happy. Ikaw ba talaga yan, Liam? Are you sure that this is just a deal? I just ignore of that thought and then we walked towards the entrance. When suddenly called my name. Hey, Liam! Sa side ni Amanda. Napatigil kami ni Liam sa paglabas ng hotel nang may biglang sumigaw ng pangalan ni Liam. Kaya sabay kaming napatingin ni Liam sa kung sinong tawang tumatawag sa kanya. At sa pagkakita ko sa taong yun, bigla na lang akong nainis at humigpit naman lalo ang hawak ni Liam sa aking kamay. Nakatayo pa rin kami at hinihintay na makalapit ang babaeng si Mandy. Nang makalapit naman siya sa amin, nakataas na ang kilay nito at doon ko na napagtanto na nakatingin siya sa magkahawak naming kamay ni Liam. What are you doing here? At bakit mo ako tinatawag? Mabilis naman na pagtatanong ni Liam kay Mandy
Ngumiti lang si Mandy kay Liam bago sumagot. Nothing. Gusto ko lang i-check kung tama nga bang yung hotel na napuntahan ko. Dahil bago ako pumunta rito, nabalitaan ko na ang honeymoon niyo raw dito sa Maldives. And then, I received news again that I'm going to handle some meeting here with a hotel owner that happened to be your dad's friend way back in college for some business talk. Wika pa ni Mandy. Hindi ko alam kung anong connect ng una niyang sinabi sa tanong ni Liam. Okay, so now, excuse us because we're going to have fun in the beach. Wika ni Liam. At tinungo na namin ang exit door. Pero bago pa naman kami makalabas ng tuluyan, tiningnan ko muna si Mandy at nakikita kong umaapoy sa galit ang kanyang muka. Buti nga sa'yo, kaya inirapan ko siya nang magtama ang mga mata namin. E-enjoyin pa namin ni Liam ang dagat kaya hindi ko naiisipin ang Mandy na yun. Marunong ka bang lumangoy? Tanong sa akin ni Liam. Kanina kasi pagkalabas namin ng hotel, hindi muna kami nag-swimming. Dahil nagutom kami kaya kumain muna kami. At ngayon palapit na kami sa seashore. Oo naman no. Sabi ko saka inalis na ang tsinelas ko at ang cover-up ko. Ang init, kainis. Narinig kong bulong ni Liam. Bakit? Ayaw mo na bang mag-swimming? Ha? Wala, na-amaze lang ako sa dagat. Sabi ni Liam bago inalis na rin ang kanyang sando. At wow, tumambad sa akin ang kanyang abs. Oh my God! Uy Amanda, tumigil ka nga dyan! Binaling ko na sa dagat ang aking atensyon dahil baka mamaya kung ano pa ang isipin sa harap ni Liam. Tara na. Napalingon ako sa kanya nang tanungin niya ako. Kaya naman nilingon ko siya at nakita kong nakalahad ang kamay niya sa aking harapan. Napatingin lang ako sa kanyang mukha tapos doon ulit sa kanyang kamay. Ha? Sabi ko, tara na. And in an instant, hinawakan ni Liam ang aking kamay at lumusong na kami sa dagat. Sa side ni Liam. I don't know pero nakahawak pa rin ako sa kamay ni Amanda hanggang ngayon. Na-enjoy ang tubig ng dagat sa Maldives. Basta there is a part of me that always want to hold her hand. Liam, okay ka lang ba? Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang tanong ni Amanda. Oo, okay lang ako. Bakit? Kasi parang ayaw mo mag-swimming eh. At ayaw mo rin ata akong pag-swimmingin kasi ang higpit ng hawak mo. Natatawa niyang saad. Sorry. Hindi ko gustong pakawalan ng kamay ni Amanda kaya niluwagan ko na lang ng konti. Tara, dun tayo. Sabi ko, tumango naman siya kaya pumunta kami bandang gitna. At hindi ko inaasahan na gagawin ay ginawa niya. Ang pagyakap sa akin, hindi ko alam pero I just hold her tight. As we continue to walk, palalim na pala kami. Kaya malamang hindi naabot ni Amanda ang buhangin. Kaya naisipan ko na lang na bumalik na kami sa seashore. Okay ka lang? Tanong ko at tumango na naman ito. Balik na tayo? Tumango na lang din siya at ngumiti. Wow, I just really love to see her smiling. And with that thought, I just smile back and walk back towards the seashore. Habang nakahawak pa din ang kamay naming dalawa. Sa side ni Amanda. Nandito ako ngayon sa may dagat, nagpapahangin. Magagabi na kasi kaya gusto kong mapanood ang sunset. At si Liam naman na yun, kausap na naman ang babaeng yun. Si Mandy. Ewan ko ba pero feeling ko nananadya ang babaeng yun. At ito naman si Liam, ewan ko ba kung bakit pa kami pumunta rito. Kung paano trabaho pa rin ang inaatupag. Imbis na dapat ay nagre-relax siya ngayon dito. Dahil pagdating sa Maynila, marami na kaming kailangang gawin. At ngayon nga, kinakausap ngayon ni Liam si Mandy. At ang mag-amang owner ng hotel na tinutuluyan namin na kaibigan yata o kakilala ng ama ni Liam. Tungkol daw sa ipapagawa rito sa kanilang hotel ang kanilang meeting. Sa kumpanya kasi kukuha ng mga materials. At dahil nga maraming klaseng kumpanya ang meron sina Liam, kaya lahat ng kailangan ay matutugunan ni Liam sa tulong ng kumpanya. Kaya ngayon wala akong magawa pero actually, hindi lang naman si Liam at si Mandy ang magkausap. May ka-meeting rin naman sila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako inis na inis kay Mandy ng sandaling yun. Dahil sa tuwing lalapitan siya ni Sir at bubulungan, magkatabi kasi sila ngayon sa upuan at nakatalikod sila sa direksyon ko. At oo, nakikita ko sila at mas okay kung titingnan ko sila dahil naiirita talaga ako kay Mandy. Tapos binubulungan pa ni Mandy itong si Liam habang nagme-meeting. Diba parang nakakainis yun? Dahil may kausap kayong clients pero parang naglalambingan pa kayo sa harap ng mga to. Ay, Amanda, calm down. Fake wife ka lang. Isa ka lang contract wife ni Liam.
I keep chanting to myself at sabay lingon sa harap ng napakagandang dagat. Tama, Amanda. Don't mo stress out yourself. Dahil sa Mandy na yon, tama. I said to myself in a very low tone. Kalma lang, Amanda. Patuloy kong sabi sa sarili bago huminga ng malalim. At ilang sandali pa ay pinikit ko na lang ang aking mga mata. At sa pagmulat ko, "Excuse me, miss." "Ay, palaka!" Sigaw ko dahil sa lalaking nasa harap ko ngayon. Hindi naman siya malapit na malapit pero nagulat ako. And there I see a handsome guy. Miss?" Pukaw niya sa aking malikot na imagination. "Ha? Ako ba?" Turo ko sa sarili. Tumango naman ang lalaki at ngumiti. "Bakit?" Utal kong tanong. Gusto ko kasi sanang magtanong kung guest ka sa hotel namin." Tanong niya sa akin. Wait, nagtatagalog siya? Pinoy ka rin? Wala sa sarili kong tanong. Hindi ba obvious? Natatawang tanong nito. Pero hindi ko nalang papansinin ang pamimiloso po niya. Total, natuwa naman ako sa kanya dahil sa kakangiti niya sa akin. "Ito bang tinutukoy mong hotel?" Turo ko dun sa pinakamagandang hotel rito na kung saan kami magstay for 1 week. Yap, kaya nandito ako ngayon dahil gusto ko sanang tanungin kung kumusta naman ang stay mo rito. Actually, sobra akong na-relax. Teka nga, sino ka nga muna? Tanong ko sa kanya. Sorry, hindi ako nagpakilala kaagad. By the way, I'm Clarence Heng. Pagpapakilala ng binata. Sa side ni Liam. Yes sir, next week po asahan nyo na magsisimula ng renovation process sa hotel nyo. I said to my clients. Nandito ako ngayon sa isang open cafe meters away sa seashore. Nakikipag-meeting kasi ako ngayon sa mag-ama na kakilala ni Dad since they were high school pa lang. Kaya ngayon my dad asked me kung pwede ko munang asikasuhin ang meeting na to bago ituloy ang renovation. Kasama ko rin si Mandy dito dahil pumunta siya rito para personal na mapag-meetingan sa mga clients. At dahil nga siya ay isa sa mga investors namin, kaya gusto niya rin na tulungan ako, lalo ng kumpanya. Okay, it's settled, but if you're going to ask questions about the renovation for the hotel, you may ask my brother. Actually, Mr. Navarro and Miss San Diego, my second son owns the hotel, but unfortunately may kailangan siyang ayusin sa Korea. Kaya as soon as possible nakipag-meeting agad kami sa inyo. Sagot naman ni Peter. It's okay sir, but can we know the name of your son, sir? Tanong ni Mandy. His name is Clarence Heng. Okay sir, may I ask lang po kung kailan siya makakabalik dito? Maybe tomorrow or the day after tomorrow. Okay sir, asahan niyo po na maayos ang renovation. Sagot ko naman. Okay, it's settled then. And by the way, if you, Mr. Navarro, want to add something in suggesting for the interior designs, you may call my son Clarence. Ibibigay ko sa iyo ang calling card ni Clarence. Dahil kailangan na namin umalis ni Peter at may iba pa kaming business meetings overseas. Mahabang pahayag ni Mr. Heng. Okay sir, no problem. And thank you sir for choosing my company. Pasasalamat ko. Thank you very much Mr. Peter and Mr. Melvin Heng. Pasasalamat rin ni Mandy sa mga ito. I have to go Mandy, my wife is waiting for me. Sabi ko at saka umalis para puntahan na si Amanda. At hindi ko na hinintay pa ang kanyang sasabihin. Sa side ni Amanda. Kung ganun, bakit hindi ikaw ang makipag-meeting? Nandito ko na rin naman pala. At ang dadat kuya mo pa ang nakikipag-meeting ngayon. Takang tanong ko kay Clarence. Nakwento niya sa akin na siya raw talaga ang may-ari ng hotel at may inasikaso lang siya sa ibang bansa. Kaya ang ama niya ang nakikipag-meeting. Pero naandito na naman siya. Kasi kararating ko lang minutes ago dito. At pagkasakay ko agad ng yate, tumawag sa akin ng secretary ko. At sinabi nandito ang kuya at papa ko na nakikipag-meeting sa mga magre-renovate ng hotel ko. At dahil nga sa pagod ako, gusto ko lang makapag-relax muna. Mahabang explanation ni Clarence bago ngumiti. Okay, so saan tayo pupunta ngayon? Naglalakad kasi kami sa tabing dagat at nakakalibang naman siya kausap. At ewan ko pero ang gaan agad ng pakiramdam ko sa kanya. May isa na ako ulit nakakilala na pogi at maganda ang mga ngiti. Pero speaking of pogi, yung asawa ko, I mean si Liam pala. Baka tapos na yun at hinahanap na ako. Uy, Amanda, huwag kang feeling. Litan niya ng isip niya. Sares, wait lang. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Kusa akong sabi sa kausap. May asawa ka na? Gulat na tanong sa akin ni Clarence. Bakit naman ganito ang reaction niya? Bakit? Anong masama doon? Ano naman kung meron? Sunod-sunod kong tanong. Ano kasi? Napakamot ang binata sa kanyang ulo.
Wala lang, nagbibiro lang ako. Nasaan na ba yung asawa mo? Tila nauutal na pahayag nito. Okay ka lang ba? Tanong ko. Kasi naman nauutal siya. Yeah, I'm fine. Balik na tayo. Tumango na lang ako bilang sagot, sabay na kami ulit naglakad pabalik. Pero ngayon ko lang na-realize na ang guwapo rin niya sa pananamit dahil sa suot niyang board shorts at white sandal. Sa side ni Liam. Nasaan na kaya si Amanda? Tanong ko uli sa sarili ko. Kasi nung bumalik ako rito, wala na siya. Baka nag-ikot na yon tapos naligaw. Kakainis. Baka may mangyaring masama sa kanya. Nasaan na kaya yun? Magagabi na rin. Liam! Napatigil ako sa pagmumuni-muni ko nang may tumawag sa pangalan ko. Kaya lumingon ako sa likod ko at ayun, nakita ko na si Amanda na may kasamang lalaki. Teka, jowa niya ba to? Di ba sabi naman niya wala siyang BF? Nang makalapit na siya sa akin ng tuluyan, saka ko siya niyakap. Hindi ko alam kung bakit ko siya niyakap pero hindi ko inaasahang yayakapin niya rin ako pabalik. Sa side ni Amanda. Liam? Napabitaw na lang ako kami ni Liam mula sa pagkakayakap namin sa isa't isa nang may narinig kaming tumikim. At naalala ko pala, kasama ko pala si Clarence. Liam, si Clarence. Pagpapakilala ko sa dalawa. Sinamahan niya ako kanina dito at tinor ng kante dahil siya yung may-ari ng hotel na tinutuluyan natin. Nakangiti kong saad at pinagpatuloy ang pagsasalita. And Clarence, si Liam, her husband. Tuloy ni Liam sa sasabihin ko sana. So you're the youngest son of Mr. Heng. I'm really glad that I met you already. At sa company ko kayo kukuha ng mga kailangan for the renovation. Mahabang saad ni Liam. Hello, nice to meet you. And I'm happy that your company is the one who will help us renovating my hotel. And I'm looking forward for the outcome of it. At kung may isasuggest ka about sa renovation, ask me. Nakangiti nitong saad din kay Liam. Ngumiti at tumango lang si Liam at saka bumaling sa akin. Gusto mo na ba kumain? Tanong niya sa akin. Umiling lang ako. Hindi pa ako gutom. Actually, inaantok na nga ako eh. Sagot ko. Inaantok na talaga ako at parang gusto ko nang matulog magdamag. At sumakit rin yata ang ulo ko. Dahil parang ang formal na pag-uusap nila. Samantalang kakakilala pa lang nila. Ganun talaga siguro ang mga businessman. Okay. Sabi nito sa akin at saka bumaling kay Clarence. It's nice to meet you, Mr. Heng. But excuse us, kasi inaantok na raw tong asawa ko. It's okay, it's nice to meet you too, Mr. Liam Navarro. Tinanguan at nilitian lang ni Liam si Clarence at ganun din ang aking ginawa bago kami naglakad papasok sa loob ng hotel. May selosan bang magaganap sa pagkikilala ni na Clarence at Amanda?